Good afternoon, SF Church. Magandang hapon po. Magandang hapon sa atin. Yeah. First of all, I want to read the Bible verse for today. Basahin po muna natin ang salita ng Diyos sa hapon na ito. Yeah, I'd like to read in English first, and Sister Rachel will read in Tagalog. Okay, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He existed, and that He rewards those who earnestly seek Him. Sa Tagalog po, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na Siya ay buhay at nagbibigay gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. Yeah, today's title is The Pleasures of God. Ang title po ng ating mensahe ngayon ay ang kasiyahan, ang kagalakan ng ating Diyos. Mm-hmm. Today's scripture from Hebrews is one that I've read and heard many times since I was young. Ito pong salita ng Diyos galing sa Hebreo ay isa pong verse na napakinggan na ni Pastor SJ simula pa nung kanyang kabataan. Yeah, this verse teaches us that we can please God when we come to Him in faith. Tinuturuan tayo ng verse na ito na maaari nating pasiyahin ang Diyos kung tayo lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Believing that He exists and that He rewards those who seek Him. At kung tayo ay naniniwala na Siya ay totoong Diyos, nabuhay Siya, at ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga taong tunay na naghahanap sa Kanya. Yeah, do you believe in this promise of God? Naniniwala po ba tayo sa pangakong ito ng Panginoon? Amen. Amen. Okay. Despite how wonderful this truth is, there was a time when I thought I needed to maintain my faith solely to please God. Kahit na po talagang kahanga-hanga itong katotohanan na ito, pero meron nung time na bata pa si Pastor SJ, ang akala niya, iniisip niya na kailangan ko talagang panatilihin ang aking pananampalataya para mapasaya ko ang Panginoon. I felt the pressure of the idea of the pleasing God, and at times even my faith and service became more a duty or burden. Talagang si Pastor noon, na-pressure siya na nako, iniisip niya, kailangan ko talagang pasiyahin ang Diyos, na i-please si God. Dumating yung pagkakataon na yung kanyang pananampalataya, dahil sa ganung kaisipan, yung pananampalataya niya, pati yung pag-serve niya sa Lord, ay parang naging tungkulin na lamang, at ito ay naging mabigat na pasanin para sa kanya. Yeah, when I failed to live according to God's word, I felt guilty for not being able to please Him. At kapag siya ay nabibigo na mabuhay ayon sa salita ng Diyos, talagang nararamdaman niya yung guilt sa kanyang puso na naku, hindi ko napasaya ang Diyos. As a result, my faith and service at church sometimes felt dry and mechanical, more than an obligation than a joyful worship. Kaya ang naging resulta nito, yung kanyang pagsamba, yung faith niya at yung pagsuserve niya sa church, minsan parang ang pakiramdam niya ay parang dry to you ito, at saka parang routine na lang na ginagawa, at ito ay naging mistulang obligasyon na lang, imbis na dapat ay isang masayang pagsamba. Yeah, listening to some of our young people members here, I've noticed that some carries a sense of responsibility and burden for their families. Doon sa pakikinig ni Pastor SJ sa mga kabataan natin dito, napansin niya na yung mga kabataan natin parang may dinadala sa kanilang mga balikat na responsibilidad at kabigatan para sa kanilang mga pamilya. Yeah, some have expressed their desire to earn money as quickly as possible to support their parents and siblings. Yeah. May ibang mga kabataan na talagang sinasabi nila na gusto nila na kumita na ng pera ng mabilis para masuportahan nila ang kanilang mga magulang, ganun din yung kanilang mga kapatid. When it comes to choosing a college or career,
I've seen some people make decisions based on what their parents want, aiming to please them rather than considering their interest. At yung pagkakataon na ang mga kabataan ay pipili na ng kanilang kurso sa kolehiyo, napansin ni Pastor SJ na merong ibang mga kabataan na nagde-decide ng kanilang kurso base doon sa kung ano ang gusto ng kanilang mga magulang o kaya naman gusto nila talaga na pasiyahin sila imbis na tingnan nila yung kanilang mga interest, mga personal na interest. Of course, honoring and obeying our parents, caring for our family, and being responsible are all wonderful and admirable things. Siyempre naman po yung paggalang at pagsunod sa ating mga magulang, yung pagmamalasakit sa ating pamilya at pagiging responsable, ito pong lahat ng ito ay kahangahangang katangian ng isang tao. However, if we make life's most important decisions solely out of the sense of the obligation to our family, rather than considering our God-given talents and visions, it may not be right choice. Kaya lamang po, kung tayo ay gagawa ng desisyon, importanteng desisyon sa ating buhay, na ang pagbabasihan lamang po natin ay ang obligasyon natin sa ating pamilya, imbis na isaalang-alang po natin ang mga talento na ibinigay ng Panginoon at ang plano ng Panginoon sa ating buhay, yung desisyon po natin ay hindi po ito ang tamang desisyon. So, what is the right decisions? Ano nga po ba ang tamang desisyon? It is to both please God and find joy in God. Ito po ay ang mapasaya natin ng Panginoon at ang matagpuan natin ang ating kasiyahan sa piling ng Diyos. This means having faith that allows us to delight in God for who He is. Ito po yung pagkakaroon ng pananampalataya na nagpapahintulot na tayo ay maging maligaya sa Diyos at kung sino siya. Yeah, this principle also applies to the relationship between parents and children. Ang prinsipyo pong ito ay pwede rin natin gamitin, halintulad doon sa relasyon natin sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Yeah, there's a difference between a child delighting in their father and a child trying to please their father. Mayroon pong pagkakaiba sa pagitan ng isang bata na siya ay natutuwa sa kanyang ama. At ang isang bata na gumagawa siya ng paraan para mapasaya ang kanyang ama. Yeah, the difference can be observed simply. Makikita po natin yung simpleng pagkakaiba ng dalawang ito. Okay, just observe when the father comes home from work. Obserbahan lamang po natin na yung ama, halimbawa yung ama galing sa trabaho, tapos uuwi sa bahay. Yeah, how does the atmosphere in the house change? Paano ba nababago yung kapaligiran sa tahanan? When your father comes. Pag umuwi ang tatay ninyo, ano nangyayari sa bahay? Yeah, if the children are excited and the home becomes filled with joy. Kapag ang mga bata po ay excited na makita ang kanilang ama at yung bahay ay napupuno ng kaligayahan, kasiyahan. Is it? No. Okay, yeah. So it shows that the children are delighted with their father. Nagpapakita ito na ang mga anak ay nagagalak sa kanilang ama. Yeah, they are happy simply because their father is home with us. Sila ay masaya dahil nasa bahay ang ama kasama nila. On the other hand, if the atmosphere becomes tense or gloomy, sa kabilang banda naman po, kung ang atmosphere, yung kapaligiran ay nagbago, ito ay naging tense o malungkot pagdating ni tatay, it suggests that the children do not delight in their father. Pinapakita po nito na ang mga anak ay hindi nagagalak sa kanilang ama. In such case, the father might try to motivate obedience by giving some rewards. Kaya sa ganitong pagkakataon, yung ama
Pipilitin niyang udyukan na sumunod ang kaniyang mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng gantimpala. However, children can try to please their father for the sake of the reward rather than out of genuine love. Kaya lamang po yung mga magulang ay susunod nga sa kanilang ama upang mapasaya ang ama, pero dahil gusto nila ng gantimpala at hindi nila ginagawa ito dahil sa tunay na pag-ibig sa kanilang ama. Yeah, alternatively, the father might enforce obedience through fear. Sa kabilang dako ulit, meron namang ama na pipilitin niyang sumunod ang kanyang anak sa pamamagitan ng pananakot. By this would result in compliance driven by fear rather than joy. Ito po ay nagriresulta naman ng pagsunod, pero sumusunod dahil sa takot, hindi dahil nagagalak sa kanyang ama. Yeah. God does not want our relationship with Him to be based solely on trying to please Him. Hindi po gusto ng ating Diyos na ang ating relasyon sa Kanya ay base lamang sa pagnanais natin na paligayahin ang ating Diyos. Yeah, God first chose to love us by sending His Son Jesus Christ to this earth. Una po tayong minahal ng Diyos at ipinakita niya ito, yung pagmamahal niya, sa pagpapadala niya ng kanyang anak na si Jesus dito sa ating mundo. Jesus demonstrated His love by paying the price for our sins on the cross. Ipinakita po ni Jesus ang pagmamahal ng Ama sa pamamagitan ng pagbabayad dun sa ating kasalanan nung siya po ay napako sa krus. Through the pain of childbirth, God brought us into His family as His children and restored our relationship with Him, which brought His great joy. Para po itong nanganganak na ina, yung nangyari kay Jesus. Meron munang sakit na nangyari. At pagkatapos ng sakit na ito, ang Diyos ay dinala tayo sa Kanyang pamilya. Tinawag tayong mga anak. Ipinanumbalik niya ang relasyon niya sa atin at binigyan niya tayo ng malaking kagalakan. Ito ay nagdulot sa Kanya ng malaking kagalakan. God desires His children to also find joy in their relationship with Him and to share in that joy. Nais po ng ating Diyos na mahanap natin yung kagalakan sa ating relasyon sa Kanya at gusto niyang ibigay sa atin yung kagalakan na nararanasan niya sa relasyon niya sa atin. He does not want to please Him out of fear or in expectation of rewards. Hindi po niya gusto na tayo ay sumunod sa Kanya, i-please natin siya dahil lamang tayo ay natatakot o kaya ang dahilan ng pagsunod ay para tayo ay bigyan niya ng gantimpala. But rather to experience joy within our relationship with Him. Pero ang gusto ng Diyos ay maranasan natin ang tunay na kaligayahan sa piling niya, sa relasyon natin sa Kanya. Amen? Amen. Amen. God desires a relationship where His children willingly obey His word and walk with Him in faith. Nagnanais ang ating Diyos ng isang klase ng relasyon kung saan ang Kanyang mga anak ay kusang loob na sumusunod sa Kanyang salita at sila ay naglalakad ng kasama siya ng may pananampalataya. Yeah, the more we know God, the more joy we find in Him. Habang nakikilala natin ang Diyos, lalo tayong sumasaya sa piling niya. When we remember His grace, we are filled with gratitude and joy, enabling us to approach Him with a heart of thanksgiving. Sa tuwing maaalala natin ang biyaya, ang pagmamahal ng Diyos, ang puso natin ay napupuno ng pasasalamat, ng kaligayahan, at nagbibigay ng kakayanan sa atin upang tayo ay lumapit sa Kanya ng may isang pusong nagpapasalamat. God wants His children to come to Him in faith, believing that He exists, and to rejoice together
as they receive the rivers His gifts. Ang gusto po ng Diyos ay tayong kanyang mga anak ay lumapit sa Kanya ng may pananampalataya at tayo'y maniwala na Siya ang Diyos at tayo'y maging maligaya, magsaya kasama Siya habang Siya ay nagbibigay sa atin ng mga gantimpala. This is the meaning of the scripture today. Ito po ang ibig sabihin ng binasa natin ngayon na salita. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. And Psalm chapter 37, the verse 4 says, "Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart." At sinabi naman po sa Psalm, tayo ay maging maligaya sa piling ng Diyos at ibibigay niya yung mga nais ng ating puso. Amen. Amen. And Nehemiah chapter 8, verse 10 says, "This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." Sabi naman po sa Nehemiah, ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Amen. Yeah, once again, this day is the holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. One more time. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Amen. 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 Yeah, today we gather to worship our Heavenly Father on the Lord's Day. Ngayon po ay nagsasama-sama tayo para sambahin ang ating banal na Diyos, ang Ama natin, ngayong araw ng Lord's Day, araw niya. Yeah, what is the condition of your heart as you sit here today? Ano po ba ang kondisyon ng iyong puso habang ikaw ay nakaupo dito sa ating congregation? Yeah, some of you may be weary spirit, some may be struggling with illness, and others may be carrying wounded hearts. Siguro yung iba sa atin ay nakakaranas ng kahinaan ngayon, merong puso na nagdurugo, nasaktan, o kaya meron kayong burden na dinadala sa inyong mga buhay. Yeah, but in this moment, let us lay down our sins and burdens before the love of our Father. Pero sa sandaling ito, ilatag po natin ang lahat-lahat ng yan sa harapan ng ating Ama. If you are feeling fearful because of your weaknesses or fear that you have failed to please God, kung ikaw naman po ay meron kang takot na nararamdaman sa iyong puso dahil na binigo mo ang Panginoon, hindi mo siya napasaya, yeah, let us repent of our sins and seek His love and restoration first. tayo po ay magsisi sa ating kakulangan, kasalanan, at hanapin po natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos yung Kanyang kapatawaran at hanapin natin siya sa ating buhay. And Nehemiah 8:10 says, "This day is the holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." Ang sabi po sa Nehemiah, ang araw na to ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Yeah, Habakkuk chapter 3, the verse 17 to 18 says, "Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, and through the olive crop fails, and field produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior."
Ang sabi po sa Habakuk, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Amen. Yeah, despite I have nothing, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Kahit ako ay walang anumang meron sa buhay na ito, ako pa rin ay magsasaya sa Panginoon na aking tagapagligtas. Yeah, if you are shaking your faith, firstly, in advance, please confess your faith in your mouth. Yeah, when you confess first, God will do. Amen? Kung kayo po ay nanghihina sa inyong pananampalataya, sabihin niyo po ito, i-confess niyo po ito sa pamamagitan ng inyong bibig at ang Diyos ay tutulong sa atin upang palakasin tayo. Yeah, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Ako ay magsasaya sa Panginoon. Ako ay magsasaya sa aking tagapagligtas. I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Ako ay magsasaya sa Diyos. Ako ay magsasaya sa aking tagapagligtas. Amen? Amen. I want to confess that Jesus is our everything. Sabihin po natin na si Jesus ang lahat-lahat sa atin. Yeah, to worship together and come to the Father.